Welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign naman na Sagittarius. So, this is for December 8 to 14. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam yung sun, moon, at rising sign nyo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung nais nyo pong magkaroon ng access sa upcoming predictive readings po natin, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Or if you want to support yung growth ng channel, you can use the thanks button naman. Sagittarius, kumusta ka? So, meron tayo ditong 8 of Swords. Ayan na nga. So, andoon na medyo kailangan mo enforce yung mga alam mo. Alam mo yung tipo, ang dami na kasing nagmamamaru sa paligid mo. Ang dami ng mga false information, ang dami ng mga false teachers. Ayan. Medyo kailangan na natin lumabas sa lungga natin, Sagittarius. Given na you're the 9th house at tinatawag ka na House of Philosophy and Higher Learnings and Travel, medyo kailangan na namin ng tulong mo. Kailangan na namin ng tulong mo para i-balance mo yung mga, ilugar mo yung mga tao na mali. Kasi ito na yung moment na nakikita mo na siya. Yes, and naiintindihan din namin na marami kang mga personal responsibilities. Pero, help? Pengen naman tulong mo. Ayun. Kasi your knowledge is very important. Yung mga bawat areas kayo na meron, na subject matter experts kayo, kailangan namin ng tulong nyo doon. Kasi, madami na nagmamamaru. Nakikita mo na at ang dami nang nagsisimula na maglumabas yung mga damages. Kailangan na namin ng mga Sagittarians para ipakita at ipakita sa amin kung ano yung tama, ituro sa amin kung ano yung tama. Medyo mabigat yung responsibility mo ngayon. Pero ano ba yung crossing mo kasi? The 9 of Pentacles. Okay. So, medyo busy kayo in terms of your business or maybe it's your work or as maybe with your personal life right now. So, it's okay. Naintindihan namin, but this is what the card is saying. If you cannot speak up, be the example. Yun yung sinasabi ng cards dito. Kasi, sabi nga nila, action speaks louder than words. So, it is a time that you allow them to see kung ano pa dapat ginagawa. Parang show them what you got. Ipakita mo, this is how it is done. Diba? If you're going, kung gagawin nyo to, ito yung pamamaraan. Show them. Yun yung isa. Kung hindi mo maharap talaga siya, be the example na pwede namin i-quote. Be the example na pwede namin masundan. Be the example na kung saan pwede kaming tumingin kasi alam namin tama yung ginagawa. So, medyo yung, all eyes on you, medyo all eyes on you tayo ngayon. So, kahit hindi mo gusto, medyo ikaw yung magiging namin, barometer, ikaw yung magiging sukatan namin sa ngayon. Now, ano ba yung desire mo? The Magician. Okay. So, the card of the Magician is also, saying na, kulang pa ako ng resources. Okay lang yan, Sagittarius. Hindi sa lahat ng oras, talagang meron tayong resources. Bakit tingin mo ba na nagsimula ako na mag-record ng video, meron ako ng mga kailangan ko? Do I have the ring light, the phone stand? Wala, Wala nga ako matinong, alam niyo yan, wala ako matinong microphone noon, wala ako matinong mesa. Pero, because of that dedication, nandito na tayo ngayon. So, same thing with you then, Sagittarius. Yun yung kailangan lang ng universe mula sa'yo. Your dedication, your commitment. Kasi once you commit to be the example, to be a beacon of example, sunod-sunod na ibibigay ng universe yung kailangan mo. The people who will support you will be there. Ang kailangan lang sa'yo dito is yung dedication mo and your consistency. And things will just, susunod na lang yung mga kailangan mo. Darating at darating na lang yon. And check mo, yung mga sinaunang videos ko, compared ngayon. So, yun yung challenge sa'yo ni universe.
challenge ko na rin sa'yo. Now, your foundation card is the Ten of Pentacles. Alam mo, eto siya eh. Andoon na, alam mo din sa sarili mo na may mga bagay na kailangan kang i-give up. Mga ginagawa, pinagkakaabalahan, pinagkakagugulan ng oras. Tsaka may mga responsibilities ka na medyo kailangan mo nang ibalik doon sa original na gumaganap, na ginagampanan yon. Kasi, andoon na, it's time na you will have a free moment na. Kasi kailangan mong gamitin itong free time na to focus on other important things. Kumaga, maging self-efficient ka at this point. And, kasi may part dito na it will also be about your finances din eh. Papalaguin yung finances mo. So, kailangan mo ng additional time to rebuild it habang nagiging ikaw yung example. Now, in the past, ito yung influence sa'yo, we have here is a Page of Wands. Now, si Page of Wands sa past, andun kasi na, pansin mo diba before, sobrang init na init ka sa, sobrang focus na focus ka na gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Ito na yun. Ito na yung moment na yun. Ibabalik na siya ng universe sa'yo. Yung drive, yung passion, yung desire, yung gigil factor mo, ito yun. Ito na ulit yun. Kumaga, ang pinagkaiba lang nun dati sa ngayon, wiser ka na ngayon. Andoon na more responsible ka na. Andoon na you're a stronger individual. Compare dati na, of course, ng mga kabataan natin, we are immature, hindi natin alam yung mga pinaggagawa natin, or hindi natin alam kung ano yung next move. But this time, you have the knowledge eh. Andoon na, alam mo na yung mga susunod na dapat gawin at ano yung mga red flags na kailangan mong iwasan. Kasi in the future, ito yung mangyayari, ito yung magiging development mo. We have here is the King of Pentacles. So, sa mga babasa ng cards yan, alam nyo na, di ba? This will be, kumaga, pinaka-term na pwede ko maisip, magiging trailblazer ka ulit. Magiging trend setter ka. Andoon na ikaw yung magsisimula na maraming bagay ulit. Kumbaga, although sabihin natin yung iba nun is meron na dati pero nag-subside or nawala sa limelight, ikaw yung magbabalik. Kasi nakita mo kung gaano ka-efficient, gaano ka-effective. Pero ito yung sasabi, babalik tayo sa card mo ka ng The Magician. You need to have dedication and consistency. Yung dalawang ingredient na yun ang pinaka-importante para sa'yo right now. Kasi yun yung gagamitin ng universe to build you up. Wala ka pang audience masyado, wala ka pang masyadong gamit para sa mga kailangan mo, o hindi ka pa masyadong knowledgeable. And as you dedicate, as you are consistent, kusang darating siya. Hindi mo kailangan i-force yung sarili mong hanapin siya. The universe will be the one to bring it all into full circle para sa'yo. Yun ang kailangan. Dedication and consistency. Kung naka-resonate ka sa readings natin, I invite you to subscribe, like, and share to access our videos. At kung gusto mo magkaroon ka ng access sa upcoming predictive readings natin, do click the join button sa baba. But for now, tuloy natin yung reading mo. Your physical environment is the Two of Wands. Alam mo, dude, ang dami man nag-encourage siya sa'yo eh. Pansin mo dati, may mga nagbibigay na nagdo-drop ng hint sa'yo na, uy, gawin mo to. Bakit hindi ka mag-focus sa ganito or eto yung maging line of business mo or i-build up mo yung sarili mo sa ganitong klaseng skill or sa ganitong klaseng path. So, may mga signs na dati pa. Ando lang siguro masyado kang medyo overwhelmed ka pa sa mga ginagawa mo sa mga sunod-sunod na mga siguro projects or workload. So, medyo ngayon na nagsasubside na siya kasi natuto ka na rin delegate ng mga task sa ibang mga tao
or natuto ka na rin medyo mag-no-no sa hindi naman dapat tinatanggap mo na, it's time na you follow and listen doon sa mga naging previous suggestions sa'yo. Time to consider them. And kung ano yung meron ka ngayon, doon ka mag-work with, yun yung pagyamanin mo. Kasi, again, ako, base experience ko, kusang dumarating yung mga kailangan mo once you dedicate and you commit. Sarap ng kape. Now, in your emotional environment, meron tayo ditong Four of Swords. Alam mo, ito hindi ko mo kasi alam yung mga gagawin ko. Dude, sometimes it's not what you know. Sabi nga nung kakilala ko, Hero, sometimes it's not what you know, but who you know. May point siya. Kasi yun yung level na kailangan mo kailangan mo na bigyan ng tawag dito, ng moment na, okay, dito tayo, makikipag-collaborate tayo, makikipag-connect tayo. We will be making the most of what we have. And alam mo yung nakakatuwa, itong mga tao na magiging ka-collaborate mo, willing din sila to share yung mga knowledge nila, to share yung mga experiences nila. Ang nakakatuwa, hindi siya yung tipong tuturuan mo ako makikinig. No, it's a give and take. Yun yung hinahanap mo dati. Kaya di ba parang nabubwisit ka ng mga nakasama mo noon mababa yung level ng pag-iisip, bababaw. Ang dami na sa paligid mo who are masters sa iba't ibang field and ikaw na yung magiging, kumbaga, this is a time for you to connect and build the proper bridges with those people. Kasi yung hopes and fears mo, meron tayo dito, the Four of Pentacles. So, andoon na you're hoping that these investments mag-yield din siya sa'yo ng additional finances. Well, don't worry. Yes, it will. Kasi doon nagsisimula yun you need to have connections. You need magkaroon ka ng mga proper bridges. And from there, doon din magkakaroon ng mga business transactions. Doon din magkakaroon ng mga financial collaboration. And ito na yung expansion na hinahanap mo. Ito na yung break mo in terms of your finances too. Kasi iba sa inyo, gusto niyo maging, gusto niyo, ang simple na naman yung gusto niyo hinohope niyo dito. You want to be blessed so you can bless others. Ang ganda nun. Gusto ko siya. Bless me so I can bless others. Love it. Kasi in the future, ito na, we have here is the Five of Pentacles. Dude, well, medyo mabubuhay yung part mo talaga na sa 9th house yun. Kasi 9th house ang Sagittarius kasi the 9th house, the house of travel. Dude, medyo magiging busy-busyan tayo. Medyo mahihirapan tayo in the next few weeks mapirme sa loob ng bahay nyo. Andoon na talagang magkakaroon ng moments na kailangang umalis ka, lumabas ka, meet with people, go to places. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. And your path is calling you to do so. Andoon din na pinapakita ng cards dito na talagang, kumbaga, ikaw yung magiging, example, para kang lighthouse na magbibigay ng liwanag para sa mga tao na, ito yung tamang paraan para gawin to. Yung mga ibang yan, mga mali-mali, mga pinaggagawa. So, time to shine. So, I hope nakatulong yung readings sa'yo. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago po kayo, subscribe, like, and share. And to access our upcoming predictive readings, i-click mo lang po yung join button sa baba. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po ito sa Baguio City. Have a great day and bye for now.